Hey mga Spart, kamusta kayo? At sa vlog po ngayon, mga Spart, pag-uusapan po natin ang mga sikreto para umapaw sa pagkami sa'yo, ang ka-long distance mong lalaki. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang sikreto at dapat mong tandaan ka-inspire upang umapaw sa pagkami sa iyo ang lalaking mahal mo kahit magkalayo kayong dalawa is huwag mayat maya nag-uusap. Yan ang unang sikreto ka-inspired. Alam nyo, napakahalaga niyan na ang isang lalaki o ang partner mong lalaki ay palagi kang namimiss. Kasi matakot ka, mangamba ka, magduda ka, talaga namang huwag ka mapalagay. Pag ang lalaking mahal mo ay hindi ka na namimiss. Pero pag lalaki, namimiss ka, patandaan yan, senyales yan na mahal ka pa niya at may halaga ka pa sa buhay niya. Ganyan yan. Kaya pangarapin mo, pagsumikapan mo, gustuhin mo na ang lalaki ay talaga namang mamiss ka. Kaya ang sa mga sikreto, huwag kayong palaging nag-uusap, huwag kang laging available, huwag kang laging magparamdam, huwag kang mantadtad ng message, huwag kang laging free. Pakita mo na may pinagkakabisihan ka, matuto kang magpamiss, matuto kang magpakipot sa time mo minsan. Diba, hindi yung boost lahat sa kanya. Itigil nyo na yung paniniwala nyo na ibo-boost yung lahat kapag kayo nagmahal. Na ibibigay nyo lahat kapag kayo nagmahal. Dahil yan nasabi ng nanay at lola mo. Dapat sapat lang, yun ang tama. Ka-inspired. Sa mga sikreto. Huwag mayat maya nag-uusap upang hindi kanya pagsawaan. Sapagkat kapag ang lalaki nagsawa sa'yo, ibig sabihin lang yan, bumababa din ang value o halaga mo. At pag bumaba ang halaga mo sa lalaki, malamang sa malamang humina siya sa tukso. At baka maagaw siya ng iba. At baka di ka na niya mamiss. At baka maramdaman niya sa kanyang puso na wala na siyang pag-ibig sa iyo. At masabi niya sa kanyang sarili na hindi ka na niya mahal. Mahirap yun. Kaya dapat pagsumikapan natin na lagi kang mamiss ng lalaking mahal mo. Na lagi siyang makaramdam ng pagka-miss sa iyo, ng pagkasabik sa iyo. Palagi kanyang hanapin. Kaya huwag kang todo-todo sa pagbibigay ng oras mo. Lahat ng sobra ay di makakatulong. Oo, masarap magmahal. Masarap magparamdam ng pagmamahal. Masarap magparamdam ng pag-ibig sa taong iniibig mo. Pero dapat sapatin mo lang, sakto lang, balansihin mo lang. Dahil hindi makakatulong ang sobra-sobra. Kahit ang isang bata, ibigay mo ang lahat, may spoiled. Ganon din ang isang lalaki na spoiled. Kaya dapat sapat lang, pigilan mo ang damdamin mo. Alam ko mahirap pigilan ang pag-ibig pero matuto ka, gamitin mo ang utak mo. Ka-inspired. So yun sa mga sikreto upang ang lalaki lagi kang mamiss. At kapag namimiss ka niya, ibig sabihin nun, mamahalin ka pa rin niya. Palagi pa rin siya nakakaramdam ng pag-ibig sa iyo. Gawin mo yan, huwag kang laging magparamdam at available. Ka-inspired. At pangalawang sikreto mga inspired para umapaw sa pagkami sa iyong ka-long distance mong lalakis. Paminsan-minsan maging mapang-akit ka sa kanya. Yan pangalawa ka-inspired. Totoo yan, kahit LDR kayo o long distance relationship kayo, dapat paminsan-minsan ay nagiging mapang-akit ka sa lalaking mahal mo sa partner mo lalaki sa LDR. Bakit? Tandaan mo, magkalayo kayo. Walang masyadong physical touch, minsan lang kayo magkita. Baka nga yung iba sa inyo, sobrang dalang kung magkita. O baka hindi pa nagkikita, dahil LDR nga, nagkakilala lang sa internet o sa Facebook o kung saan man. Kaya maging medyo mapang-akit ka. Medyo lang, at paminsan-minsan lang. Medyo lang at paminsan-minsan lang. Para hindi mag-iba ang tingin niya sa'yo. At para lagi pa rin siyang masabik sa'yo. Sa pang-aakit mo, sa mga sorpresa mo. Kasi, alam nyo, ang lalaki ay lalaki. Lalaki din ako. Alam ko yan. Medyo mahina kami sa tukso. Lalo na kapag malayo yung partner. Pero nasa tao pa rin naman yan eh. Kung gaano katindi yung pag-ibig niya. Eh, ang problema, paano pag yung babae boring, hindi marunong mang-akit, hindi marunong maglambing, o hindi marunong makipag-usap ng maayos. May mga ginagawang mali, o may mga bagay na dapat kang ginagawa pero di na ginagawa. Eh, LDR pa naman kayo. Dapat alamin mo yung mga bagay na yan. Mga bagay na ginagawa sa LDR na dapat mong gawin at mga bagay na hindi mo dapat gawin kapag nasa LDR ka. At sa mga bagay na dapat mong gawin paminsan-minsan ay akitin siya. Kayo inspired, paano ba yung pang-aakit na sinasabi mo, LDR nga kami. Siyempre, minsan, di ba, pag nagbi-video call kayo, mag-makeup ka, magpaganda ka. Minsan, konting dirty talks, konti lang ha.
Minsan mag-send ka sa kanya ng picture pero yung nakadamit ka pa rin sexy lang, hindi nakahubad. Dapat may damit ka pa rin pero sexy lang. Ganun kasi yung lalaki mamaya, di ba LDR kayo, magkalayo kayo. Mamaya, maakit yan sa iba yung nasa paligid niya. Hindi sa tinatakot kita. Real talk lang, practical lang tayo. Alam nyo, kilala nyo ako, prangka ako. Ganun talaga. Kaya ikaw, lagi ka magpaganda. Lagi ka mag-self-improve, gawin mong kaakit-akit ang sarili mo. At paminsan-minsan akitin mo ang partner mo. Ang mister mo, ang boyfriend mo, kahit LDR kayo. Konti lang, paminsan-minsan lang, upang ang lalaki ikaw pa rin ang magwagi sa puso niya. At ikaw lang ang magbigay ng kiliti sa damdamin niya. At sa isip niya, ikaw lang laging hanapin niya. At lagyan mo siya sa mga sikreto upang ikaw lang lagi ang mamiss niya. Ka-inspired. Pangatlong sikreto, maka-inspired para umabaw sa pagkabi sa iyo ang kalong distance mo lalakis. Maging sweet sa kanya. Pangatlo, siyempre naman kailangan mo maging malambing. Long distance relationship kayo, tapos hindi ka pa magiging malambing. Anong bagay ang inaasahan mo? Anong resulta ang talagang mang inaabangan mo? Kung mukha kang tuod at talaga namang hindi ka marunong magparamdam ng pagmamahal, dapat matuto kang maging sweet o malambing sa partner mo. Hindi yung pinapairan mo lagi yung talaga namang attitude mo at pagiging masama ng ugali mo at ang katoksikan mo. Talaga namang ka-inspired, huwag kang laging ganyan. Tapos pag iniwan ka, habol-habol ka. Pag iniwan ka, gagamit ka ng ibang account para i-message siya. Pag iniwan ka, kakausapin mo mga kaibigan nyo para lang pakiusapan siya. Pag iniwan ka, mangi-stalk ka. Pag iniwan ka, gagawa ka ng kwento. Kaya umayos ka habang kayo pa ngayon. Talaga naman ka-inspired. Ayusin mo ang pakikisama mo sa partner mo. Pinoy man yan o foreigner. Yung iba sa inyo, mahilig sa apam Yung iba sa inyo, mahilig sa foreigner. Kaya ka-inspired. Talaga naman, kahit na, matuto kang maging sweet. Sa personal man o sa LDR. Lalo sa LDR, magkalayo na nga kayo, hindi ka pa sweet. Kumain ka kaya ng matatamis dyan. Para madagdagan naman yung kaswitan ng dugo mo. Sa pag-ibig, sa isang relasyon, sa pagmamahalan, kailangan ng lambingan. Pag yan nawala, pagsasawaan ka, maboboring sa yung tao. Ang pagmamahal niya, yung unti-unting maglalaho. Sa pag-ibig niya sa'yo, unti-unting mawawala. At ang pagtingin niya, yung unti-unting liliit. At ang damdamin niya para sa'yo, yung unti-unting talaga namang parang bulang hindi mo na makikita pa. Ka-inspired. Naging sweet ka sa ka-LDR mo. Yun sa mga sikreto. At lagi niyang maaalala yan, yung pagiging sweet mo. Palagi nga ang pagka-miss niya sa'yo. Ka-inspired. Pang-apat na sikreto, maka-inspired para umapaw sa pagka-miss sa'yo ang long distance mong lalakis. Magpakatotoo sa kanya naman ang mangyari. Yung pang-apat ka-inspired. Dapat kang palaging magpakatotoo sa ka-LDR mo. Kahit magkalayo kayo. Magpakatotoo ka kung sino ka, kung anong buhay mo, kung anong nakaraan mo, kung anong sitwasyon mo, kung anong pangarap mo. Sabihin mo sa kanya. Tandaan mo, LDR kayo. Pag yan, may natuklasan sa'yo, hindi ka makakapalag dyan, di mo pa naman siya alam kung nasaan siya banda. Yung iba sa inyo, hindi alam kung saan nakatiring ka LDR. Yung iba sa inyo, hindi pa kilala yung pamilya. Yung iba sa inyo, napakalayo. Kasi ibang bansa pa kayong iba, yung ka-LDR ng ibang babae sa ibang bansa. Diba? O tapos may iiwang ka niya nang wala kang laban. Kasi nga, hindi mo siya mahahabol dahil malayo siya. Ayaw kanyang kausapin. Hindi mo pa naman alam kung paano siya pupuntahan. Kaya maging totoo ka, sabihin mo lahat sa kanya. At para na rin malaman mo kung tanggap ka niya. At ang tunay na pag-ibig ay kailanman ka-inspired. Kailangan maging tapat ka dyan. At kung gusto mong maging tapat din siya sa'yo, pagtiwalaan ka niya at ibigin ka niya ng tunay at tapat, palagi ka niyang mamiss, lagi ka magpatotoo. Wala rin makakatalo sa bagay na yan. Gawin mo yan ka-inspired. Malimang sikreto maka-inspired para umapaw sa pagkamiss sa iyong kalong distance ng lalakis, maging malalahanin. Yan ang palimaka-inspired. Sino ba naman tatanggi? Sino ba naman hindi makaalala? Sino ba naman hindi maghahanap? Sino ba naman hindi makakamiss sa isang taong talaga namang malalahanin? Diba? Concern at totoo, sincere sa pagpapakiramdam, pagpaalala. Kumain ka na ba? Kung magpapagutom, may lagnat ka, bumili ka ng gamot, mag-ingat ka kung saan ka mapupunta, lagi kang mag-pray. Ingatan mo ang kalusugan mo, matulog ka ng tama. Palaging ganun, lagi kang magpakita ng concern sa partner mo sa LDR. Hindi yung parang wala lang sa'yo kung ano man ang kalagayan niya. Sapagkat pagpapakita yun ng pag-ibig sa kanya.
Huwag kang mag-alala kung paulit-ulit ka sapagkat na-appreciate niya yun. Pinoy man yan o Apam, Pinoy man yan o foreigner o ibang lahi. Alam nyo, isa sa mga pinagmamalaki ko din sa mga kababayan ko na Pinay. Alam nyo, isa sa mga pinaka-nagugustuhan ng mga foreigner, lalo sa mga babae nating kababayan. Kayo yung mga maalalahanin. Yung mga Pinay dyan, mga kababayan ko, maalalahanin. Pagmahal, tapat, maalaga, sweet. Yan ang nagustuhan sa inyo ng mga taga-ibang bansa, mga ibang lahi, na hindi nila masyadong makita siguro sa kalahi nila. Iba-iba naman kasi. Iba talaga Pinay. Pati kalinisan ng katawan. Panalo. Diba? Hindi naman ka-inspired. Yun yung mga pagmamalaki ko. Pagdating sa relasyon, sa dating, Pinay, isa sa mga number 1. Ka-inspired. So yung sa mga dapat mong tandaan upang lalaki, ayan, ay umapaw sa pagkami sa'yo. At pang-amin bagay pwede mong gawin ka-inspired o sikreto para umapaw sa pagkami sa'yo ang kalong distance mong lalakis. Huwag maging toxic at palaaway. Yun pang-amin ka-inspired. O pamax pa dyan ng pang-anim at pinakahuli na mapapayo ko sa inyo at mabibigay ko sa inyong tips at sikreto. Huwag kang maging toxic sa LDR mo. Huwag kang maging palaaway sa LDR mo. Tandaan mo, magkalayo kayong dalawa. Magkalayo kayo. Mahirap makaaway ang partner kapag ito ay nasa malayo. Paano pagka hindi ka na kinontak? Paano mo siya pupuntahan? Kanina ko pa sinasabi, di ba ka-inspired kaya? At pangit naman talaga pag lagi kang toxic. Pangit naman pag palagi ka nang pag-away. Lalo na magkalayo na nga kayo, lagi pa kayong nag-aaway. Kaya ka-inspired ayusin ang ugali, ang personality, habaan ng pasensya, matutong umunawa at umintindi ng sitwasyon ng mga bagay-bagay kailanman. Ano man ang nagamang panahon at saan man ka-inspired. Kaya sa mga bagay na talagang masasabi ko, upang ang lalaking mahal mo sa malayo ay lagi ka pa rin ibigin. Upang ang lalaking mahal mo sa malayo ay lagi ka pa rin intindihin, alalahanin, ikaw pa rin lagi ang kanyang hanapin. Hindi siya maghanap ng iba, ikaw lang kanyang ibigin. At lagi siyang makaramdam ng pagmamahal at higit sa lahat, ng pagkamis sa'yo, ka-inspire. So mga kapatid lang para salamat po mga kapatid sa pagtapos po ng vlog nito. Gusto pong kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din po tayo sa iba. At sa mga di pa po nakasubscribe, ay pakisubscribe pa mga kapatid, click na rin po notification bell upang mag-i-update po kayo pag may bago akong upload. So gusto magpa-coaching o magpa-advise, para mas lang po ako sa aking Facebook, ang yung profile picture ko at pakichat ako. Ako mismo magre-reply sa inyo. Pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig in relationship. Maraming salamat, Makit Smart. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!